Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga followers, sa ating FB page na ATTY Elvin, tsaka sa ating YouTube channel. No? Magandang araw sa inyo and advance Happy New Year 2025. Papunta na tayo sa 2026. Sa pagpalit ng taon, yung may mga labor case, no? Alam natin na magbibilang na naman tayo ng panibagong panahon sa mga inaantay nating resulta sa ating mga kaso sa labor. So parang sa isip natin, that's additional 1 year na naman napapatong doon sa ating labor case, sa buhay ng ating labor case. Kung nag-celebrate ka ng New Year ng 2024, pagpasok ng 2025, naka 3 years yung kaso mo. Ngayong papasok ng 2026 na patungan ng 1 taon na naman ang kaso mo, so 4 years na. Diba kung iisipin mo, by the years na ang binibilang mo sa kaso mo. So para sa iba, nakakaumay na yung ganun. Yung naman sa mga bago, syempre nung una, ang binibilang ninyo days, nagsena kayo, 7 days, 10 days ang pagitan, maximum 30 days. Tapos nag-labor arbiter kayo, naging months na ang total. Pagpasok nitong 2026, parang nasa isip mo, naka-1 taon na yung kaso ninyo sa labor. So, ganun ang takbo ng ating panahon sa ating mga kaso sa labor. Again, may mga naiinip dyan, may mga nagsasawa na sa pagbibilang, no? As always, gaya ng mga nabanggit natin nung una sa mga videos natin, actually itong kaso natin matyagaan ko, kasi kung medyo dito mainipin ka, for sure mapipikon ka sa mga nangyayari. So the best disposition pa rin is to be calm, maging kalmado lang, and patience, because itong mga nangyayari, mga tumatakbong panahon, hindi naman natin makontrol yan. So itong video natin intended to sa mga tao, sa mga litigante na merong pending labor cases, at alam natin na tayo may inaantay na resulta. So ano ba ang dapat nating disposition? Ano ba ang dapat nating stance sa mga ganyan? And I know na napakahirap magantay, especially kung hindi mo alam ang resulta. Pero again, sino ba nakakaalam? Diba? We cannot say for certain na ang isang kaso matidesisyonan ng pabor lagi sa ang kaso. It's always 50-50, and hindi natin control kung ano yung hawak ng mga judges natin, mga labor arbiter. What we can control is ourselves, yung mga pagpresenta ng ating mga ebidensya, pagkalap ng ating mga ebidensya, pakikipagtulungan natin sa ating mga abogado. Kasi at the end of the day, yun lang ang kaya natin kontrolin. The rest, ipaubaya natin yan sa Panginoon, no? Kasi kung kontrolado mo yung lahat, paano pat naging kaso yan, ano? Ang sa
sinasabi natin na sa pagpalit nitong taon, mas maging tama ang ating perspective sa pananaw dito sa kaso, no? Sino ba ang ayaw sa speedy trial? Sino ba ang ayaw sa mabilis na hustisya? But again, ang realidad ng buhay ay may mga bagay na dapat nating harapin, gaya ng epekto ng due process. Kasi ikaw man sa kabilang banda, sa kabilang side, ikaw ang dinimanda, ayaw mo namang mabilisan ng decision tapos parang hindi ka napakinggan. So ayaw mo na parang binaypass ang due process na entitled ka, diba? Ganon din naman yun. Ang importante lang dito na nagawa natin ng 100% yung mga bagay na hawak natin or kontrolado natin, at ipasa Diyos natin yung mga bagay na hindi natin kontrolado. First and foremost, yung kontrolado dapat natin yung isip natin, kung paano natin asikasuhin, paano natin diskartihan ang ating mga kaso, paano natin makalap ang mga ebidensya, at paano natin ianggulo ng maayos ang ating posisyon sa ating mga labor case, no? Yun ang hawak natin. Tapos kontrolado natin ang ating galaw, no? Kung tatamad-tamad ka sa pagkalap ng ebidensya na meron naman, alam mo namang ang magiging epekto sa iyo niya negatibo, diba? So yung mga bagay na kontrolado hindi mo magawa, how much more yung hindi mo kontrolado, diba? Mas makakasama sa atin. We're not saying na kung kontrolado mo ay nagawa mo na 100%, ang resulta ay 100%. But again, it's all about increasing your chances of winning. And maybe not just winning, but of obtaining justice. Diba? Ang justisya at the end of the day ang hinahabol natin. So, ang justisya na gusto nating maabot, ang justisya na gusto nating ma-achieve, diba? Yun ang gusto nating makuha at the end of the day, more than anything else. So hindi yan 100% kasi maraming mga factors, pero ang mga bagay-bagay binibigyan natin ng pagkakataon na mag-increase yung chance natin. So the more chances na meron tayo, mas mataas ang probability na mapanalunan natin ang kaso at maabot natin ang justisya na hinahangad natin. So guys, sa 2026, chill lang tayo, samahan ng panalangin at gawin ang ating mga assignment. Yung mga dapat natin gawin, perfect natin yan. Okay? Good luck and God bless sa inyong lahat. Stay safe and Happy New Year.